Magandang umaga po. Ang ating topic ngayon ay, naku, delikado. Uubusin ng pamahalaan ang mga bilyon-bilyon na kinita nila ni Atong Ang, ni Gretchen, ni Istomo at iba pa. Yung lahat ng kinita nila sa krimen. Kasi lahat po na kinita nila na taya sa isabong ay direktamente na konektado sa mga nawawalang sabongero. Kasi hindi sila kikita kung may mga tiyupi. So pinatay nila mga tiyupi, kumita sila ng bilyon-bilyon. Kasi wala nang tataya sa kanila na mga mananaya pag halata na laging tinutiyupi ang kanilang sabong. Kaya sa ilalim ng batas po ay talaga makukuha yan. Ngayon, ipapaliwanag ko mamaya. At bago dito, siguro ilagay ko muna yung channel ID ko. Ignorancia lehes. Ulit-ulit. Ignorancia lehes. Nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! So, ang ibig lang sabihin niyan, dahil konektado po sa krimen, ang mga kayamanan nila ngayon ay sigurado ako na magsasampa ng motion sa korte ang mga prosecutor na ma-assign dyan at utusan ng korte na ang lahat ng pera sa bangko, lahat ng bangko ni Atong Ang, ni Gretchen, ni Istomo at saka iba pa na masama dyan ay pati si Erwin Tulfo. Kasi lumalabas na kasama si Erwin Tulfo sa Alpha Group. Tinanggi pa niya yun, hindi niya kilala si alias Brown. Yun pala, kasama ka sa Alpha Group. Yung tinatag ni Dondon Patidungan na lubog. Kagaya si Istomo, kasama rin. Kunwari, hindi kasama. Total, hindi pinapangalan, lubog. Ang pinapalabas sa kanya, ang pangalan niya ay nakatayo dyan ay si Bernie Tacoy na mayor na sa Leyte. So, ganun palang diskarte. So, ngayon, ladies and gentlemen, ano po yun? Normal na sa ating sistema, sa criminal system natin. Kapag may mga kinita, kasama po yan sa kukunin ng gobyerno at pamamahagi yan din kukunin ang ibabayad sa pamilya ng lahat ng nawawala na sa sabong. Magiging reparation payment. Kasi yan po sa International Criminal Court, sa crime against humanity nila, ay nagbabayad pa ng reparations payment para doon sa mga biktima. Ito ngayon, ang biktima dito, makakakuha ngayon ng tinatawag reparations payment. Maliban pa dyan, sa kukun ng gobyerno talaga ang lahat ng bilyonis nila. Ganun po ang mangyayari dyan. At saka sabi nga ni Roberto, agree po ako sa iyo, Mr. Roberto Gianco. Ang lakas ng ebidensya na ibibigay ng dalawang magkakapatid kasi sila ay close-in security escorts ni Atong Ang. At isa sa kanila nakakita pa ng 10 pagpatay. Kitang-kita niya habang, naku, ayaw ko na banggitin. Kasi baka hindi na kayo makakain pag binanggit ko kung anong pagka-describe niya. Basta kita niya at least 10 tao na pinatay. At ito ang sinasabi ko ay si Ilakim Patidungan na siya yung nag-withdraw. Si Jojo ba yun nag-withdraw yun? Si Jose Patidungan nag-withdraw ng
Hindi sila Kim. Basta yung isa sa dalawang kapatid, inutusan ni Atong Ang mag-withdraw sa ATM bank account nitong isa sa sabungero na inano nila, na pinatay nila, ginorgor nila. Yun pala, gusto malaman ni Atong Ang kung gaano na karami ang kinita nito mga sabungero na tiyupi sa Pandaraya. Hindi natin alam kung magkano ang na-withdraw, pero mukhang kakunti lang, nasa 40,000 lang ata. So, ngayon, pagka ganun ang pangyayari, pakinggan muna natin itong ni-report nga ito. Yung mga pamilya ng mga kaanak ng mga sabungero na nawala. Pakinggan natin ang balita. Benedict, anong kaso itong isasampa ng mga kaanak ng missing sabungero? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga kay Ryan Bautista, kapatid ng isa sa mga nawawalang sabungero, kasong murder at serious illegal detention ang isasampa nilang kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang. Kaninang umaga ay nagpunta sa Department of Justice ang mga kaanak ng missing sabungero. Bukod sa mga kaanak, dumating din sa DOJ ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Dondona. Kasunod nito ay dinala na rin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang mga dokumento sa tanggapan ng DOJ. Kasunod din ay dumating sa DOJ si PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ngunit sinabi nito na ang Department of Justice na ang magsasabi patungkol nga sa isasampa nilang kaso. Ayon naman kay Ryan Bautista, natutuwa siya dahil sa loob ng 4 na taon ay unti-unti na nilang nakakamit ang hustisya sa pagkawala ng kanyang kapatid at maging doon sa iba pang mga nawawalang sabungero. Ella, sa ngayon ay inaantabayanan pa natin yung ibang detalye mula sa kaanak at maging sa DOJ na ngayon ay nasa isang silid pa rin dito nga sa Department of Justice. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Beatrice Venezuela, magandang umaga po. Follower ko siya sa Muntinlupa. So ito po ang nakikita natin na problema. Ignorancia, lehes. So anong ibig sabihin nito? Pasalamat din ako at sa tingin ko ay seryoso naman talaga si Boying Rimulya kahit na maraming issue na nangyari sa kanya in the past. Kasama yung issue na pinanalo yung anak niya na nahuli sa droga. Well, pasalamat din ako sa kanya at dahil sa kanya ay naayos ang aming paglilitis ng kaso sa pagkapatay ni kay Kaper Silapid. Ang kulang na lang namin na sisingilin namin si Nick Torre. Bakit hindi mo pa inaresto si Bantag? Para malaman, magkaalaman kung siya ba talaga ang mastermind o hindi. Kaya para malaman naman natin. So anyway, yan po ang ating nakikita na sitwasyon. Ang isa pa, ang effort ngayon ni Atong Ang sa maharang ay wala, hindi tumalab. Ang una na effort niya, yung nasa hearing sa Senado, sinabi niya, yung mga karibal daw niya ang may gawa noon sa pagkawala ng mga sabungero. 'Di ba? Nung una ganoon sinabi niya. So, ang sinabi niya, tinuturo niya si Bong Pineda. Tinuturo niya rin si Arnie Teves. Tinuturo niya rin si Patrick Antonio na matalik yung kaawayan. At ang isa pang tinuturo yung mayor at saka sila si Camilo Casculan. Pero ito naman ang tanong ko sa iyo, Atong. Kung talagang nag-iinggit itong 5 sa iyo, bakit sa 5 ay wala man lamang nawala ng mga sabungero sa kanila? Ang sabungero na nawawala, Atong Ang, hindi mo pa na ipapaliwanag. Bakit yung mga sabungero na nawawala ay doon nawala sa mga sabungan mo sa Santa Cruz, Laguna, sa Lipa, Batangas, nandyan sa Arena? Anong klase yan? So, sa tunay, you can run but you cannot hide. Kasi ang alam ko, sinusundan ka na. Hindi kagaya ng experience namin kay Bantag noon, nahirapan kami. Hanggang ngayon, nahirapan kami.
Ngayon, kaklase siya ni Pajardo. Paano kaya yan? Paano huli niyan? General Jen Pajardo. Kaklase mo si Bantag. Si Willie Manalili, good DM po, Engineer Toto Causing. So, DJ Carner, pasagutin natin si Jenny. Si Jen Pajardo. Jen Pajardo, ano na? Asa na si Bantag? Ito naman ngayon, itong kay Atong Ang pinaka-problema talaga dito ay uubusin ang bilyones niya at ipipris kukunin ng korte yan. Kasi lahat po yan ay produkto ng krimen sa pagkakawala ng mga sabongero. So, yan ganun kasimple ang mangyari dyan. Ngayon, sabi ni Boyeng, si Atong will hire the best lawyers that money can buy because he has money. Nagyabang pa nga na kaya niyang bayaran kahit sa Supreme Court. Bakit bayaran mo sa Supreme Court? Kaya bang bayaran ni Sara Duterte at nanalo si Sara Duterte? Unanimous. Kung kaya mo bayaran, mahirapan ka magbayad sa unanimous. Halimbawa, ang magpabayad, kung magpabayad mo yan, hindi bababa sa 200 million bawat isa. So, 200 million times 10, that is 2 billion. Ngayon, may dalawang 200 pa, 2.4 billion. Isa pa, plus 2 billion, 2.6 billion. Mahirap. Hindi pwede yun. Hindi pwede mangyari yung kinikwento niya na bumili si Sara ng boto na unanimous. At pangalawa, pagdating kay Sara, very correct. Very strong ang foundation ng reasoning at may pundasyon. Kaya, in the same manner, dapat tulungan natin ito ngayon, yung magdasal tayo ngayon na para matapos itong kay Atong Ang na problema. Balik na muna tayo kay Atong Ang, wag muna si Sara. Yun lang po ang aking pakiusap sa inyo. The only way na para hindi magkakamali sila ni Nick Torre at sana makakuha pa sila ng maraming bungo, maraming kalansay. At ang huling kalansay na kuha nila, although yung nauna, negative ang DNA kasi wala sila nakuhang sample ng DNA. Pero itong huling nakuha na bungo, may ngipin pa, hinuhop ko na makakuha sila ng DNA at magmamatch na sa isa sa mga kaanak doon na nagpakuha na ng DNA. Para naman, idagdag natin to sa 10 na sinabi ng kapatid ni Dondon Patidungan na nakita niya habang pinapatay. Kalain mo, kinukunan daw ng laman loob, ano pa. So, ang mga pulis na yun ay mga death squad na pala yun talaga. Talagang sanay na pumatay. At saka 2 million kada buwan ang binibigay sa kanila kada buwan. Hinahati-hati nila. Maliban pa dyan, kada trabaho, mayroong 500,000 binibigay. So, ganun po katindi. Sino kaya may bibigay niyan? Kaya ba ni Dondon Patidungan yan? Kasi ginawa ni Atong Ang, tinuturo kay Dondon Patidungan. Siya may mga gang siya, kasama niyang kapatid niya, sila daw utak sa pagpapatay ng mga sabongero. Kaya bang gawin? Wala namang motibo si Dondon Patidungan. Kasi wala naman siya kikitain dyan. Pangalawa, ang mga pulis, saan siya kukuha? Kaya ba niya diktahan mga pulis para pumatay? Hindi niya kaya. Pangatlo, ay ang negosyo ni Dondon Patidungan ay security agency. Kung naglagay man sa security guards, puro mga minimum wage sa sweldo niyan. So ano pa ngayon ang mangyayari diyan? So, at wala siyang bilyon-bilyon. Isa pa, at kung mag-utos si Atong Ang, kasi lahat ng mga security guards ni Dondon Patidungan ay hinire ni Atong Ang. At kung mag-utos si Atong Ang, ay hindi nila kayang tanggihan. Kaya nga nawawala doon sa sabungan ni Atong Ang. Atong isa nakikita doon sa isang kapatid ni si Jose Patidungan, hindi po siya yun sa isa sa mga nagbitbit yung nakita niyo sa TV, sa CCTV na pinalabas ng GMA7 na yung isang yung si Michael Bautista ba yun? Yung parang may pusa sa likod tapos iniskortan ng dalawa.
So, yan po ang ating masasabi dito. Si Willie Manalili, sana makamit ng hustisya ng mga naulila ng missing sa Bungiro. Dapat parusahan ang mga pulis na naggamit dahil sa nakaw na salapi. Dapat po talaga silang parusahan. Hilario Castro, shout out Katoto, God bless. Sino pa? Si DJ Corner. Hindi ka nat-arrest bantag, he's close to that PNP Pahardo. Yan lang. Yan ang problema natin. So, with this, ayan po, ipagdasal natin, hingi ko sa inyo, dasal natin na sana'y matapos na to, makuha natin ebidensya, makakuha pa sa panibagong mga kalansay doon sa Taal Lake. Yan lamang po ang pakiusap ko na para magkaroon din ng kahit isa man lang na mag-match. Okay? Magandang umaga po sa lahat. Ay, shoutout na sa inyo.